ay purihin at luwalhatiin ang Diyos. Kaya mapapansin nyo kahit sa misa, nasa bandang unahan yung awit ng papuri. Dahil yun ang ating unang purpose kung bakit tayo nagdiriwa ngayon. Papuri at luwalhati sa Panginoon. Pangalawa, sabi niya, magsimula na sana ang iyong paghahari. Ito ay panalangin at paghingi ng biyaya na sana mas maging matingkad ang kabutihan laban sa kasamaan. Ina-acknowledge ni Jesus na habang nandito tayo sa lupa, laging nandiyan ang tukso at kapangyarihan ng kasalanan. Pero ang dasal natin, hindi tayo tangayin ng kasamaan, bagkos mas maging matingkad ang paggawa ng kabutihan. Pinababa sa tuwing pinipili natin magmahal at gumagawa tayo ng mabuti, pinabababa natin sa lupa ang karanasan sa langit. Magsimula na sana ang iyong paghahari. At pagkatapos noon, sa pangatlong bahagi, doon pa lang tayong hihingi ng biyaya. At ganito yung sabi ni Jesus, bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Ang ginamit niya, araw-araw, para sa pagkain na kailangan natin. Ibig sabihin, araw-araw kailangan natin magdasal at humingi ng biyaya sa Kanya. Hindi po pwedeng weekly, hindi pwedeng monthly, hindi po pwedeng yearly. Kaya nakakalungkot minsan may mga tao nagdadasal lang kapag may mga kailangan sa Diyos, o kaya pag may pinagdadaanan, o kaya naman ay kapag kaarawan, o kaya anibersaryo, dyan lang natin naaalala ang Diyos. Ang linaw sa sinabi ni Jesus, bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sa ibang salita pa, bigyan mo kami ng kakayahan na manalangin sa iyo araw-araw. Dahil ang paghingi ng biyaya sa Diyos, ito ay pagpapakita na hindi tayo pwedeng hiwalay sa Diyos at ina-acknowledge natin na walang ibang pinagmumulan ng grasya maliban sa Diyos. Wala kang ibang hihiyan ng grasya maliban sa Diyos. At pagkatapos noon, ang susunod na hihingin natin ay ang kababaang loob. Dahil sabi ni Jesus, at patawarin mo kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Alam niyo ba na ang isang taong mataas ang pride, walang kakayahang magpatawad at walang kakayahang humingi ng tawad. Nakakapagpatawad tayo kapag nandito yung humility, yung kababaang loob. Yan ang nagbibigay sa atin ng lakas para mapatawad natin at maunawaan ang kahinaan ng iba at makahingi rin tayo ng tawad at maunawaan ang ating sariling kahinaan. At ang kababaang loob ay hindi kabawasan sa pagkatao natin. Ito ay karagdagan, kapangyarihan ng isang Kristiyano, ang kababaang loob. Kaya hinihingi ito sa Diyos para hindi dumadami yung taong kaaway at kagalit natin. Dahil ang pagtatanim ng galit at sama ng loob, walang pinagkaiba ito sa isang bilanggo. Alipin tayo ng galit at kasamaan sa tuwing hindi tayo nagpapatawad. At ang panghuli, huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok at iadya mo kami sa lahat